Nang mauso ang pag-inom ng kape sa Pilipinas, nagsulputan ng iba't ibang kapihan. May sosyal, merong hindi naman gaanong sosyal. Para makilala at mabuhay, kinailangang magkaroon ng sariling identity ang karamihan ng mga kapihan. Katulad ng sinadya ni Beth Katchin para sa In Ka Ba? Masarap. May mapanghalinang amoy o aroma. Iyan ay ilan lamang sa mga katangian kung bakit wala pa ring kupas at talaga namang magpasa hanggang ngayon ay in na in pa rin ang kape. 15th century nung ito ay nadiskubre at sa paglipas ng panahon ay natutunan na ng mga tao ang iba't ibang paraan kung paano ito hinahanda at tinitimpla. Binisita namin ang isang sikat na coffee shop para lalo pang masaliksik ang mga dahilan kung bakit ito pa rin ang paboritong inumin ng mga tao, hindi lamang sa bansa, kundi sa buong mundo. Lifestyle na natin yan. Sobrang yan lang nakahiligan ng Pinoy. Breakfast, lunch, merienda, tsaka hapunan. Kailangan talaga may coffee. It's part of the culture na of the Filipino. So parang everyday, like for me, it's not complete, the day is not complete without the coffee. Ako naman, personally, yung aking dad loved coffee. And among other traits, I must have gotten my love for coffee from him. Ang kape ay pwedeng iserve na mainit o malamig at mainam na partner ng kape ay tinapay. Kaya naman patok ang coffee meals na may kasamang tinapay. Kami yung unang Singaporean coffee shop. Best seller namin dito is yung coffee and then yung coffee bun. And then actually soft-boiled egg din. So yung coffee namin, different taste talaga yan. Sabi ko nga kanina, meron siyang flavor, parang may aftertaste siya na chocolate. And then, matapang siya. Ano nga ba ang kailangan at paano nga ba hinahanda ang bestseller na kape ng shop na ito? Ito ang mga kakailanganin. Mainit na tubig, coffee granules at condensed milk. Una, ibuhos sa mainit na tubig ang coffee granules. Pagkatapos ay haluin na ito. Tapos ilagay sa takure at salain ng 3 beses. Pagkatapos ay isalang muli ito sa kalan o painitin. Tapos lagyan ng condensed milk ang basong paglalagyan ng kape. Ibuhos na ang kape sa baso na may condensed milk sa tulong ng bar spoon para mas masala pa ang kape. Ito naman ang kanilang bestseller na coffee bun. Paborito din dito ang kaya toast at ang soft-boiled egg. Sa paggawa ng kaya toast, kailangan natin ng loaf, kaya spread, at butter. Maghiwa ng loaf at i-toast ito sa loob ng 7 minuto. Baliktarin ito hanggang sa pareho ng toasted ang magkabilang side. Pagkatapos ay lagyan ng kaya spread at butter. I-press ito at hiwain sa gitna. At ready to eat na ang masarap na kaya toast. Ito naman ang sikreto sa paggawa ng soft-boiled egg na masarap kainin kasama ng tinapay. Kailangan ng mga sumusunod: itlog, black soya, at white pepper. Kumuha ng mainit na tubig at ilagay o ibabad ang itlog doon sa loob ng 7 minuto. Makalipas ang 7 minuto, pwede nang biyakin ang itlog. Lagyan na ito ng black soya at white pepper. At ito na ang soft-boiled egg na the best na kasama ng tinapay. Tunay ngang hindi nakakasawa ang kape na nakasanayan ng inumin na nakakarami. At kung sasamahan pa ng tinapay ang paglagok ng kape, ay tunay na magiging mas masaya ang inyong coffee experience. In ka na ba? Ako, in na. In ka na ba? Kami, in na! Para sa Telebisyon ng Bayan, Elizabeth Katchin.